Kung ikaw, hindi na kayang umarte ng cute, umalis ka na lang. Kung hindi dahil sa movie king na si Maria, na nagrekomenda sa iyo para sa lead role. Ikaw, isang 18th tier actress, hindi ka man lang karapat-dapat na magdala ng sapatos niya. Lumabas ka na rito at mag-ensayo. Hoy ina, Jose, nakarating ka na ba? Si Elena, ang anak ng song group, ang manugang na pinili ko. Ang song group na iyon, ay personal na. Sinusuportahan ng mga big shot ng lungsod. Ang alyansa mo kay Elena, ay makakatulong sa ating pamilyang WOW, na itaas ang ating katayuan sa lungsod. nakuha ko. Magpo-ponytail siya ngayon. Walang hair clips. Tingnan mong mabuti. Dapat nakarating na siya. Kailangan mong patuloy na sumubo at magsikap na makatabi agad sa tabi ng movie king. Oh. Anong ginagawa mo? Hindi ikaw, ang dapat na makakapareha ko. Hoy, Hello, Jose. Ibigay mo sa akin ang gi mo. Naayos ko na. Hindi na kailangang pumila. pero ensayo lang naman. Okay na siguro ang sarili ko, di ba? May iba pa akong gagawin. Pakiusap, magmadali ka. Linawin natin muna. Kasalan lang natin ay pangnegosyo. Pagkatapos nating magpakasal, bukod sa pagmamahal, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Kung hindi ka kontento, pwede mong kunin pabalik ang gi mo ngayon. Hindi na natin kailangang ituloy ang kasal na ito. Mahal, tama ka talaga. Para sa alyansang ito. Bukod sa pagmamahal, gusto ko ang lahat. Bakit hindi ko maalala ang eksena ng wedding photo? Ang eksenang ito. Sige, heto na. Jose, Sofia, congratulations sa inyong kasal. Salamat. Teka, Sofia. Sino si Sofia? Sofia. Jose, nakuha mo na ba ang marriage certificate mo kay Elena? Ina, mamaya na tayo mag-usap. Gusto ko ng diborsyo. Ano? Wala ito sa script. Teka lang. Naku, kahit gaano ka pa kasikat, hindi mo pwedeng basta baguhin ang script ng ganito. Lahat ng linya na na-memorize ko para mamaya, hindi na magtutugma. Sofia, akala ko ibang tao ka. Tulungan mo akong makipagdiborsyo. Jose, ang diborsyo ay nangangailangan ng isang buwang panahon ng pagpapalamig. Hindi ito. Totoo ang marriage certificate. Saan ka nagpunta? Buong crew ay naghihintay sa iyo. Galit na galit ang direktor. Pwede mo bang ipaliwanag sa direktor para sa akin? Naku po, talagang salat ako ngayon. At kailangan ko talaga ang sahod na ito. At sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Kasal na ako. Sofia, hindi ako nagbibiro tungkol dito. Kasal, gusto mo bang umalis sa entertainment industry? Sue. Alam kong kapos ka sa pera, may 100 milyon ako dito, para sa 30 araw na pag-aari kita. Ito, huwag mong sasabihin kaninuman. Nabaliw ka na ba? Nagpapanggap ka pa rin ba? Sapat na ang pag-arte mo, di ba? Una, nagpanggap kang kasal ko, niloko mo ako para magpakasal, at ngayon nagpapakataas-taasan ka pa. Marami na akong nakitang madramang babae na tulad mo, marami na, ano ba talaga ang pakay mo? Niloko kita para magpakasal. Hoy, nag-aarte ako dito. Isa akong aktres. Sa kabaligtaran, naglabas ka ng 100 milyon para bilhin ako sa loob ng 30 araw at itago ito para sa iyo. Kayo bang mga asihi, gumagastos ng pera na parang pera ng multo? At paano ko naman sasabihin kaninuman? Kailangan ko pa rin kumita sa industriya ng entertainment. Ano ba talaga ang gusto mo? Telepono, Para saan? ibigay mo ang contact info mo. Gusto mo na bang maghiwalay o hindi? Tungkol sa sitwasyong ito, may responsibilidad din ako. Pareho tayong mananagot sa ating mga pagkakamali. Pero huwag kang mag-alala, wala akong masamang balak sa iyo. Babalik ako para humingi ng paumanhin sa direktor. At gagampanan ko ng maayos ang aking papel. Kung kailangan ko ng pera, kikitain ko ito sa pagtatrabaho. Pero, hindi ko kailanman ibebenta ang aking kasal. Kontakin mo ako sa 1 buwan. Yung Joe. Tumawag lang ang pamilya Song. Nagkaroon ng allergic reaction si Chenia kaninang umaga, kaya hindi siya makalabas ng bahay. Kanino ka nagpakasal? Isang babae. Yun Joe.
Ang pag-aayos ng kasal mo kay Chenia ay para sa iyong ikabubuti. Paano mo nagawang magpakasal sa isang babaeng walang reputasyon? Ang pamilya naming Wu ay kilalang pamilya sa Riverton City. Ang tusong babaeng iyon ay malamang may masamang balak. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino siya? Ano ba talaga ang kanyang mga intensyon? Wala siyang masamang balak. Ang ika-80 na kaarawan ng iyong lolo ay sa susunod na buwan. Sa piging, plano niyang opisyal na kilalanin ang anak sa labas ng iyong ama at formal siyang isama sa talaan ng pamilya. Kung sa hinaharap, kung wala ang suporta ng pamilya Song at ng mga maimpluwensyang tao sa Riverton City, sa tingin mo ba ang pamilya Wu ay tuloy-tuloy na mapupunta sa iyong mga kamay? Kaya hindi ka nag-aalala kung sino ang pakasalan ko. Nag-aalala ka kung ang taong pakasalan ko ay makakapagdala ng yaman sa pamilya ko. Ikaw. Huwag mo nang sabihin para ito sa aking ikabubuti. Kahit umalis pa ako sa pamilya ko, kaya kong magsimula ng sarili kong negosyo. Gabi na. Dapat ka nang magpahinga. Sekretaryo Liu. Agad na imbestigahan ang babaeng iyon na napangasawa ni Yunjo. Dahil naglakas loob siyang maghangad sa tagapagmana ng aming pamilya Wu. Dapat siyang maging handa sa isang kapalaran na mas malala pa kaysa kamatayan. Basura. Dapat sana, ikakasal ako kay Jose ngayon, pero nagka-breakout ang mukha ko. Ngayon, si Jose ay magpapakasal sa ibang babae. Pagbabayaran niya to, papakainin ko ng buto niya ang mga aso. Sabihin mo sa akin. Sino ang gumawa nito? Alam mo namang allergic ako sa mangga, pero binigyan mo ako ng mango cake. Miss. Regalo po ito galing kay Mrs. Wow. Matapang ka pa rin gumawa ng dahilan. Miss, nandito na po si Mrs. Wow. Ay, kasalanan ko po lahat. Kita mo, hindi ko alam na allergic ka pala sa mangga. Para sa manugang sa hinaharap ko, na magtiis ng ganito. Okay lang po ako, Mrs. Wow. Oh, mabuti naman kung ganoon. Ngayon, si Jose ay may nagawang mali. Sa paningin ko, ang manugang ng pamilyang Wow ay ikaw lang. Nakaayos na ako ng diborsyo para kay Jose. Hindi kasalanan ni Jose, Mrs. Wow. Kasalanan lahat yan ng babaeng yun. Narinig ko, isa lang siyang gold digger. Si Jose talaga. Lalo lang nagiging bastos. Paano siya nakisama sa isang taong mababa ang uri? Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Wow. Tutulungan ko kayong ibalik si Jose. Hindi ko talaga hahayaang mapunta siya sa ibang babae. Anong ginagawa mo? Si Boss Zhao, siya ang investor para sa palabas na ito. Kung gusto mong bumalik sa crew, kailangan mong makuha ang loob niya. Mag-serve ka ng inumin sa kanya. Boss Zhao, salamat po sa pagkakataon na ito. Itos ko po kayo. Sofia. Narinig ko nakapos ka sa pera lately. Inumin mo itong cross-cup wine kasama ko. At magiging iyo ito. Ito. Ito sa iyo. Halika. Ikaw. Puta. Ipinapakita ko sa iyo kung sino ang masusunod. Hoy, Ginoong Jose, Ginoong Jose. Masyado siyang nakainom. Ganyan, paumanhin po. Akala mo sino ka? Makipag-inuman sa akin. Hindi ka ba tumangging uminom kasama ko? Pakainin mo ako gamit ang bibig mo. Ginoong Jose. Ang bibig ko ay para sa makabuluhang salita. Hindi tulad ng sa iba, hindi makapagsalita ng marunong. Ginoong Jose, Ginoong Jose. Sino ang tinatawag mong aso? Pakiusap, huwag ninyong pansinin ang aking mga pagkukulang. Maupo po kayo, maupo po kayo. Mabilis na humingi ng paumanhin kay Ginoong Jose. Ginoong Jose, salamat sa inyong mapagbigay na pamumuhunan. Maging panatag kayo. Tiyak na gagampanan ko ng mahusay ang papel na ito. HMPH. Kailangan din ng balik ang mga pamumuhunan. Gusto ko na ngayon. Ginoong Jose, isa akong artista. Ibinebenta ko lang ang aking sining. Sining. Ayon sa kasabihan, kakit-akit pero walang puso. Ang mga artista ay hindi tapat. Ha ha ha. Ikaw. Sa buong Wow Group, ako ang nagpapasya sa mga pamumuhunan sa pelikula at telebisyon. Lalo na ikaw. Kahit isang reyna ng pelikula, ay pupunta sa aking kama kung pipitik lang ako. Eksakto, karamihan ng tao, hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataon na uminom kasama si Ginoong Jose. Huwag kang maging suwail. Paano? Napag-isipan mo na ba? Napag-isipan ko na.
Paumanhin po, Ginoong Jose. Ang kaunti ninyong pera ay hindi pa kayang bilhin ang aking sining. Ah. Maliit na mahal. Naku po, paano ko siya nalapnos? Boss Jose. Boss Jose. Siya ang boss ng kay Jose. Boss Jose, pasensya na po. Itong maliit na paborito. Walang kahihiyang pumunta dito para gumawa ng gulo. Ganito ba ang paghingi ng paumanhin? Jose, dahil yan sa inyong Jose's Entertainment, nagsisimula sa taas ang kabulukan. Ang Jose's Entertainment ay palaging patas at legal. Nagbibigay ng patas na gantimpala at parusa. Ang pamunuan ay lubos na tapat. Ah. Ako na ang bahala sa sarili kong mga hinaing. Hindi ko na po kayo guguluhin, Ginoong Jose, sa inyong abalang schedule. Hoy. Tungkol naman sa mga issue ng kumpanya ni Jose, ako na ang aayos niyan. Ngunit, Miss Sofia, dapat mong maintindihan. Kapag kailangan mong yumuko, para na rin sa ikabubuti mo. Ayos lang ako, maaari mong itago ang mga ganitong problema sa iyong sarili at hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kahit gaano pa ako kahirap, mayroon akong dignidad. Hindi yuyuko ang aking ulo. Sa pinakamaganda, hindi ko na makakasama ang mga taong tulad mo na gumagamit ng pera para yurakan ang dignidad. Hindi ko na kayo makakasama. Boss Jose, tama na po. Pagkatapos ng lahat, si Boss Jao ay paborito ni Lolo Jose at siya rin ang pinakamalaking investor sa palabas na ito. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na hindi ito magtatapos ng maayos. Huwag nang makisama. Pag-uusapan natin yan pagkatapos mong gugulin ang 30 araw na ito kasama ko. Hoy, Jose, ang palabas na ito. Huwag mo nang isipin na makakakuha ka ng kahit isang passing ng investment ko para sa palabas na ito. Ang nangyari ngayong araw, tiyak na sasabihin ko kay Lolo Jose. hoy, hindi mo kailangan. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hindi ko inaasahan na nandito ka ngayon. Ano man ang mga hindi pagkakaunawaan natin. Maraming salamat sa lahat ngayong araw. At, hindi ko hahayaan na mapagalitan ni Lolo Jose. Hindi mo kailangang mag-alala sa mga bagay ko. Naku, hindi ito maganda. Maaari itong maimpeksyon. Ito ay pamahid sa paso. Talagang mabisa ito. Miss Sofia, dahil hindi mo plano na maging asawa ko, hindi mo na kailangang mag-alala ng husto sa akin. O kailangan kong isaalang-alang ang ibang mga opsyon. Sinasaktan mo ako ng ganito. Iniisip mo na makakatakas ka ng hindi nagbabayad ng halaga. Makakatakas ka lang. Ginoong ho, hindi ko talaga sinasadya. Pero dahil ganito na, tiyak na babayaran kita. Paano mo babayaran? Gastos medical, na walang sahod. Kung hindi sapat yan, ang kompensasyon para sa emotional distress ay opsyon din. Para sa pera, mas gugustuhin mo pang makasama ang mga halimaw na yan. Nagkaroon ka ng pagkakataon na umangat kasama ang bunsong anak ng pamilyang Ho, pero gumastos ka para itaboy ako. Sofia, ano ang layunin mo sa pagkakakita ng pera? Pribadong bagay. Pero, hindi ako kailanman kikita ng maruming pera. Hayaan mong lagyan kita ng gamot. Ginoong Wow, Ginoong Jao, ay nagreklamo na kay matandang Ginoo Wow. Napakagalit ni matandang Ginoo Wow. Hindi lang niya sinuspinde ang posisyon mo, kundi pati ang itim na card at mga mapagkukunan ng pamilyang Wow ay hindi mo na magagamit. Masyado kang maalalahanin. At sa tingin ko, kailangan nating magsulat ng pahayag upang ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan para sa ating dalawa at sa ating mga kasosyo. Mayroon ka bang kasintahan? Wala akong kasintahan. Pero hindi ba't pupunta ka para magpakasal sa ibang babae ngayong araw? Kung sa tingin mo ay okay lang, kaya ko siyang ipaliwanag. Hindi na kailangan. Hindi ko siya kilala. Ha? Malapit ka ng ikasal at hindi niyo pa kilala ang isa't isa? Ano ang nakakagulat doon? Ikaw at ako ay hindi rin naman kasal, di ba? Kakamit lang natin, di ba? Siya itong cute na bata na naging dahilan para masuspinde si Jose ng pamilyang Wow. Binibini, pakalmayin mo ang iyong sarili. Isa lang siyang peke. Ikaw ang pinili ni Ginang Wow bilang manugang.
kung matutulungan mo si Bunsong Ginoo Wow na makabalik sa pamilyang Wow. Sa tingin ko, tiyak na itatapon niya ang ligaw na manok na iyon. Madali lang yan. Sa loob ng ilang araw, magiging ika-80 kaarawan ni matandang Ginoo Wow. Dahil ito ay pagdiriwang ng kaarawan, dapat natural na maging masigla ito. Tawagin natin itong cute na bata, para aliwin ang lahat. Pagkatapos bayaran ang mga bill sa ospital ni Mama, ito na lang ang natira sa akin. Kailangan ko pa mabuhay hanggang sa susunod na buwan. Sui, maraming salamat. Noong nakaraan, nagdulot ako ng malaking gulo. At tinulungan mo pa akong makakuha ng bagong role. Sa totoo lang, kanina, may kakaibang numero na biglang kumontak sa akin. Sabi nila, naghahanap sila ng babaeng host para sa isang marangyang handaan. Ang mga requirement na binanggit nila ay eksaktong kapareho ng sa iyo. Ang bayad sa paglabas ay $1,000,000. $1,000,000, oh. Sui, ang galing. Sa ganitong paraan, hindi lang ako makakatipid para sa gamutan ni Mama, kundi magkakaroon din ako ng pambayad sa kanya para sa paglabag sa kontrata. Siya. Sino ang siya? Wala lang yun. Sui, kukunin ko yan. Ginoong Jose. Ang mga paso ay nangangailangan pa rin ng burn cream. Ang pagkamis ay hindi makakapagpagaling sa kanila. Marami kang sinasabi ngayon. Ginoong Jose, huwag kalimutan. Ngayong gabi ang birthday banquet ni matandang Ginoong Jose. Hanggat opisyal mong kilalanin. Ang pagkakakilanlan ni Binibining Elena bilang iyong kasintahan. Siya na ang bahala sa iyong suspensyon. Kasal ako ngayon. Saan pa ako kukuha ng kasintahan? Sabihin mo kay Madam Ho na hindi ako makakadalo. Oo nga pala. Kamakailan lang parang nakipag-alyansa si Madam Wow kay Binibining Elena para magpadala ng mga tao na imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Binibining Sofia. Sinabi rin niya na ngayong gabi, iimbitahan ni Binibining Elena, ang isang aktres para pasiglahin ang okasyon. Tingnan nyo, lahat. May isang walang hiya na munting dilag. Pakisuyong huwag mong dudumihan. Ang damit na ito, nangako ako kay Xu, na ibabalik ko ito sa kanya ng maayos. Tingnan mo ang kanyang mapanuksong anyo, siguradong gumamit siya ng ilang maduduming taktika para akitin si Ginoong Jose. Tama. Sa pagtingin sa kanyang mariusing na anyo, natatakot akong dinudumihan niya ang hangin. Elena, tingnan natin agad kung anong palabas ang gagawin niya. Hoy! Saan nanggaling ang probinsya ng ito? Wala ka bang mga Ha? Saan nanggaling itong probinsya ng ito? Hindi mo ba nakikita? Ang kapal ng mukha mong sirain ang damit ko. Hindi ka ba makatwiran? Ikaw ang nakabangga sa akin. Manahimik ka. Ang damit ni Elena, tinahi ng mga French artisan. 3 taon ang ginugol para gawin. Nagkakahalaga ng 30 milyon. Paano kanya mababangga? Sa totoo lang, naiinggit ka lang. Malapit nang maging manugang ng pamilyang Wow si Elena. Naiinggit ka lang sa kanya. Ang tulad mo, nagpapaligoy-ligoy lang si Young Master Wow. Mahilig ka bang makipaglaro sa mga lalaki? Dadalin kita sa isang lugar ngayong gabi. Tinitiyak kong mabubusog ka. Sino ka ba? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ako ang tunay na asawa ni Ethan, si Elena, ang tagapagmana ng pamilyang Song. Hindi tulad mo, na ang habol lang ay ang kayamanan ng pamilyang Wow. Isang walang prinsipyong kerida. Miss Elena, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Naniniwala akong babalik siya sa iyo. Ikaw ang kumuha sa akin, hindi ba? Paumanhin, hindi na ako tumatanggap. Hoy! Bitawan mo ako. Miss Maria, dahil nandito ka na, hindi ka basta-basta makakaalis. Gusto ko pa ring makita kung paano ang mukha mo, nangaakit ng mga lalaki. Bitawan mo ako. Sandali lang. Malapit na darating si Boss Jow. Hindi mo kailangang magpasalamat, tutulungan ko kayong dalawa na pag-alabin muli ang inyong pag-iibigan. Maraming salamat sa paglaan ninyo ng oras mula sa inyong abalang schedule para dumalo sa birthday banquet ni Mr. Wow. Dito, batiin natin si Mr. Wow ng masayang ika-80 na kaarawan.
Si Mr. Wow ay may napakahalagang anunsyo na gagawin ngayon. Bigyan natin ng palakpakan, si Mr. Wow. Ngayon, lubos akong natutuwa. Nasalubungin kayong lahat. Nasabi na ni Elena. Ang sapat na, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Diretso na ako sa anunsyo. Ang pamilyang Wow ay nagkaroon ng bagong miyembro, si Sofia. Nakakalungkot na hindi mo makikita, ang sandaling ako ay ipapahayag, bilang ang manugang ng pamilyang Wow. Pero hindi mahalaga. Siguradong masaya ka ngayon, hindi ba? Sophia. Sino ang gumawa nito? Huwag mo akong piliting ako na ang humila sa kanila palabas. Jose, kaarawan ni Lolo ngayon, bakit mo kailangang gumawa ng ganitong eksena dahil sa isang babae na hindi tiyak ang pinagmulan? Hayaan mo na. Ang Sophia na kilala ko ay isang tao na kahit walang katayuan o posisyon ay kayang harapin ang kapangyarihan ng buong tapang. Inakita ko ni Elena dito. Isinara niya ako sa bodega. Tapos pinapunta niya si Boss Zhao para atakehin ako. Hindi iyan totoo, Jose. Ang babaeng ito ay isa lamang, sa Kim na nilalang. Kasama siya ni Boss Zhao, ng kusa. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Ito ba ang tinatawag mong ng kusa? Alam na alam ko kung anong klaseng tao. Si Sophia. Hindi niya ipagbebenta ang sarili niya para sa pera. At saka, lahat ng mga pag-aayos para sa banquet ay desisyon ng matriarch ng pamilyang Fu. Kailan ka pa nagdedesisyon? Ako si Mrs. Wow, ang iyong nakatakdang kasintahan. Ang mga patakaran ng pamilyang Wow ay nagsasaad na tanging ang isang taong kasal at may mga tagapagmana lamang ang maaaring magmana ng pamilyang Wow. Jose, ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Lene, kung gayon, hindi mo na kailangang mag-alala pa. Kasal na ako. Ang asawa ko ay si Sophia. Kailangan pa rin nating maghiwalay, hindi ba? Paano mo lilinisin ang gulo na to? Ganito nakasidhi ang sitwasyon. Kaya kailangan na itong sabihin. Jose, alam kong desperado kang makabalik sa pamilyang Wow. Pero ang pagpapakasal sa song group, ang pinakamalakas mong suporta, kailangan mo ako, hindi ang isang hamak na artista. Jose, wala akong pakialam kung hiwalay ka na. Hindi ko sinabi na gusto kong bumalik sa pamilyang ko. At wala akong balak na maging aso pa ng pamilyang ko. TSA. Jose, tapos ka na bang gumawa ng eksena? Tama ka, Jose. Huwag mong itapon ang pamilya mo para sa babaeng tulad niya. Malapit na sanang i-announce ni Lolo ang masayang balita ng bagong miyembro ng pamilyang Wow. Ang ibig kong sabihin. Ang ibig sabihin ni Lolo ay dapat akong maging asawa mo. Ano ang ibig mong sabihin? Iaanunsyo ko na ang aking apo mula sa labas ng pamilya ay dadagdag sa family registry. Hindi pwede ang kasal. Ang pamilyang Song ay kilala rin. Hindi nila maipagkasal ang kanilang anak. Nakakahiya talaga. Sophia, wala na para sa atin dito. Tara na. Tatay, Walang kwenta ka. Sinira mo ang alyansa ng kasal sa pamilyang Wow. tatay, hindi ko inaasahan na ililigtas siya ni Jose. Babalaan kita. Ang pamilya naming Song ay malapit ng mabankrupt. At hindi na tayo, makapangyarihang tao sa Ching Cheng. Kung gusto mo, na ipagpatuloy ang buhay ng isang spoiled na dalaga, kailangan mong ipakasal kay Jose kahit ano paman. Magandang araw sa lahat. Ito ang isa ko pang apo, si Maria. Isa rin siyang sikat na movie star. Simula ngayon, formal na siyang magiging miyembro ng pamilya Wow. Narito siya para batiin kayong lahat. Sa lahat po ng aking mga nakatatanda, si Maria ay pinararangalan na makabalik sa pamilya Wow ngayon. Salamat po sa aking lolo. At sa inyong lahat para sa inyong tulong. Sana sa hinaharap ay patuloy ninyong ibibigay ang inyong pag-aalaga. Kaya, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ako na po ang unang iinom.
Lahat tayo ay mga anak ng pamilya Wow. Bakit ikaw ang namamahala sa pamilya Wow? Dahil lang ba ako ay isang anak sa labas? Panahon na para sa pagbabago sa pamilya Wow. Ibaba mo ako. Huwag kang gagalaw. Kailangan gamutin ang iyong sugat. Masakit. Huwag kang gagalaw. Masakit pa ba? Mas mabuti na. Ito ang unang beses na nakita kitang ganito, na inaapi ng kung sino. Noong inaapi ka ni Elena ng ganito, bakit hindi mo tinawag ang pangalan ko? Ayokong maapektuhan ang relasyon mo sa pamilya ho. At ayokong mangyari na mula sa pagiging isang binata ay maging isang pulubi. Handa ka bang maging asawa ng isang pulubi? At magtiis at magtayo ng negosyo kasama siya? At patahimikin ang pamilya ko? Sa totoo lang, Jose, mabait naman siya. Mabait siya sa akin at sa nanay ko rin. Kasi hindi ako makapaniwala na ganito ako kaswerte. Totoo ba talaga to o panaginip lang? Hindi mo kailangang pilitin. Pwede pa rin tayong magtayo ng film and television company at ikaw pa rin ang magiging lead actress. Pwede pa rin tayong maghiwalay pagkatapos ng 30 araw. Okay na ako, di ba? Ngayon ang birthday banquet ni Lolo Ho. Dapat puntahan mo na ang mga kailangan. Aalis na ako. Teka. Jose. Sofia, ikaw yan, di ba? Namabis ka na. Paano mo hinayaan si Elena? Sa harap ng lahat, mapahiya. Nanay, si Elena ang nauna. Gusto pa niyang si Sofia. Pagtripan ni Boss Zhao. Itong batang artista, sa labas, makipag-ugnayan sa mga magugulong tao. Hindi naman siguro mas inosente pa kaysa kay Old Zhao. Kahit na hindi malinaw kung ang kasal namin ni Jose ay isang pagkakamali, ikaw bilang miyembro ng pamilyang Ho na nagsasalita ng napakasakit at minamaliit ako ay talagang hindi ka aya-aya. Pero kailangan mong maintindihan, dahil sa pagdating mo, ang aming Jose ay malapit nang mawalan ng karapatan sa mana ng pamilyang Wow. Kung gayon, naitanong mo na ba kay Jose kung gusto niya bang manahin ang mga ari-arian ng pamilyang Ho? Naitanong mo ba kung may sarili siyang plano? Kung gayon, sasabihin ko na sa iyo ngayon. Gusto ni Jose na magtayo kami ng film and television company. Ang kinabukasan niya ay hindi na kailangang pagdesisyonan ng pamilya. Huwag mong kalimutan ng drama mo. Lahat ng artista ay sa pamilya Wow natin. Kung talagang gusto mong labanan ng pamilya Wow, gusto kong makita kung paano ninyo ay film yan. Makakahanap ako ng tao na siguradong gagawin hit ang drama nating ito. Paano kung hindi ka makahanap? Kung gayon, hayaan mong bumalik si Jose sa pamilya Ho. Sinusubukan mong galitin ang nanay ko. Pero hindi mo ako pwedeng gamitin bilang taya, di ba? Kung hindi ka makahanap noon, mahihirapan ako. Hindi ka naniniwala sa akin, no? Sige, hahanapin ko sila ngayon din. Hoy, Jose, kung aalis ka ngayon, huwag ka nang bumalik. Bakit mo ako sinusundan? Ikaw na puro salita lang. bilang taya, kailangan nating makita kung anong mga baraha ang ilalabas mo. Saka, ang gabi na. Ihahatid kita sa apartment ko. Apartment? Hindi kaya may balak siyang gawin? Kahit kasal na tayo, maghihiwalay din naman tayo sa huli. Hindi ba ito medyo hindi naaangkop? Pumunta ka sa amin at pumili ka ng sarili mong kwarto. Magiging maginhawa ito para sa trabaho natin mamaya. Anong problema? Mukhang nahihirapan ka. Huwag mong sabihin gusto mong mag-share ng kwarto. Wala rin naman akong tutol. Mag-share ng kwarto? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko sinabi yan. Ikaw, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hoy, Hoy! Anong ginagawa mo rito? Ate Maria, kailan ka umuwi sa bansa? Kakauwi ko lang ilang araw na ang nakakaraan. Siya ang taong gusto kong ipakilala sa iyo. Ang bituin na makakapagpasikat ng drama natin. Ang pinakamahusay na aktres, si Maria. Matagal na tayong hindi nagkita. Ate, Paano mo nakilala si Sofia? kapag naging matagumpay ako at naging pinakamahusay na aktres, ikaw ang una kong iimbitahin na maging leading lady ko. Kumusta naman yon? Naniniwala ako sa iyo. Siguradong magiging pinakamahusay na aktres ka. Ha ha ha. Paumanhin. Ate, naunahan kita kay Ningning. Mas nauna kong nakilala si Ningning. Dapat na tawagin mo siyang hipag ngayon. Hello. Hipag. Ha ha ha. Anong nangyayari? Ang sigla naman? Ha ha ha. Lolo. Sakto ang dating mo.
Hayaan mong ipakilala ko sa'yo. Ang pinakamatalik kong kaibigan, Sofia. Noong unang panahon, noong una akong pumasok sa industriya ng aliwan, talagang inalagaan ako ni Sofia. Magandang araw po, Lolo. Madalas akong inalagaan ni Maria. Alam ko. Itong pasaway na ito, ang nagnakaw kay Jose. Maria, dapat ka na ring magmadali. Ang mga buto ng matandang ito, hindi ko alam kung gaano pa katagal. Hay, sana lang, makita ko ang araw na magpakasal ka. Nako, Lolo, tingnan mo nga naman, sinasabi mo na naman yan. Hindi kaya ng pamilya Wo kung wala ka. Ay, Old Master Wo, hinihintay ka ng lahat para mag-toast. Jose, hindi mo ba dadalhin si Lolo para mag-toast? Mas bagay ka sa ganitong okasyon. Jose. Sofia. Malapit na ba kayo ni Jose? Eldeneth. Hindi masyado. Nagkakakilala lang kami. Ha, ganun pala. Mukhang, kayo at siya, nakakuha na ng marriage certificate. Hindi yun bibilang. Peking kasal lang yun. Eldeneth, kapag natapos na ang 30 araw na cooling off period para sa diborsyo, kukunin na natin ang divorce certificate. Huwag kang mag-alala, ginagawa lang natin to. Walang kasamang damdamin. Oh, gaya ng inaasahan. Jose, para sa mga ari-arian ng pamilya Wo, gusto mo pa ngang magbayad ng artista para magkunwaring kasal. Nakakatawa, nakalimutan mo. Na isa rin akong artista. tungkol kay Sofia. Gusto kong sabihin, Dahil ba? Natatakot kang sisirain ko ang masayang magkasintahan? Ha, ang matandang katawan ko. Nakaranas na ng lahat, mabuti at masama. Sa wakas naintindihan ko ang isang bagay. Ito ay, hindi ko dapat pakialaman ng kasal ng mga kabataan. Ipapaalam ko ba sa lahat, ang magandang balita ninyo? Ha. Lahat, mayroon akong ipapahayag. Malamang alam ninyo, ang kondisyon para manahin ng pamilya Wo ay magpakasal at magkaanak. Palagi akong may isang babaeng labis kong minahal sa loob ng 5 taon. Dahil matagal akong nasa ibang bansa, hindi ko nakuha ang pagkakataong ipahayag ang aking nararamdaman. At ngayon, Sofia, ang babaeng labis kong minahal sa loob ng 5 taon. Sofia, ang babaeng minahal ko sa loob ng 5 taon. Sofia, kapag nakipaghiwalay ka sa kapatid mo, sasama ka ba sa akin? Okay. HMPH, napaka-immoral. Ang cute na ito. Kakakasal lang kay Jose, at nakikipaglandian na kay Maria. Walang hiya. Ang ganitong dalawang mukha na cute, dapat umalis na agad sa industriya ng aliwan. Kuya. Lolo. Sa totoo lang, ngayon ko palang napagplanuhan. Nabanggitin sa inyo ang tungkol kay Sofia, ngunit malupit ang tadhana. Nauunahan mo na ako. Kuya. Gaano katagal mo nang kilala si Sofia? 3 araw. Ha. 3 araw? 3 araw? Kung gayon, kailangan kong paghinalaan. Na mayroon kang masamang balak. HMPH. Bakit si Maria biglang nagtapat sa akin? Kahit gusto ko siya, pero ang pagsasabi ng ganito sa handaan ng pamilya ko ay talagang hindi angkop. Pero kakaiba, bakit sa sandaling ito, ang tanging naiisip ko ay ang poker face ni Jose? Bahala na. Hahanap ako ng pagkakataon para linawin ito sa walang utak na iyon. Kung hindi, magagalit siya ng husto. Sofia. Hintayin mo ako. Paumanhin. Hindi ko ito pinag-isipan. Nalagay kita sa mahirap na sitwasyon. Sumakay ka na. CJ, umuwi ka sa amin. Kung saan pupunta si Sofia, ay kalayaan niya. Bilang si Imres Jose, wala naman talaga siyang pagpipilian, di ba? Hay nako, kayong dalawa, tama na yan. Bitawan mo ako. Babalik ako sa ospital. Ang orihinal na intensyon ko ay mabuti. Gusto ko sanang pumunta si Maria para sumali sa film project natin. Ngayon, naging ganito na. Kayong dalawa nag-aaway para sa akin. Kailangan kong kumita ng pera para sa medical bills ng nanay ko. Wala akong oras para maglaro ng ganitong nakakatuwang laro. Anong project yan, Sofia? Wala kang kinalaman dyan. Sige. Sasali ako.
Dahil gusto ni Sofia na nandito ako, siguradong sasali ako. Pagkatapos ng lahat, magiging pamilya rin tayo sa huli. Tama? Sa ngayon, hindi kayo ngayon. Naku, anong ginagawa mo? At baka sa hinaharap, hindi rin. Sabihin mo na lang ang gusto mo. Babalik ako sa ospital. Alam ko ang gusto mong sabihin. Sang-ayon ako. Naiintindihan ko ang pag-una sa mas malaking larawan. Ang pag-imbita kay Maria na umarte ay tiyak na makakabuti sa proyekto natin. Kanina, noong nasa Civil Affairs Bureau tayo, sinabi nating walang emosyon, pero negosyo ay negosyo. Kung gayon, kailangan ko pong abalahin kayo, Dean e Jose. Bilang magkapareha, umaasa akong pareho tayong mananalo. At tungkol sa pagiging peking mag-asawa, kapag natapos na ang 30 araw na panahon ng pagpapalamig para sa diborsyo, maghihiwalay na tayo. Pagkatapos, magkanya-kanya na tayo. At tapos na yon. Jose, anong ginagawa mo? Kaya pala pinaplano mo na makasama ang kapatid ko. Ano nang pinagsasabi mo? Akin yan. Hindi mo kailangang mag-alala dyan. Gusto mo ba siya? Hindi ko siya gusto. Isa lang siyang malaking bituin. Gusto ng mga babae yan, alam mo na. Bukod pa riyan, natulungan na niya ako dati. Marami rin akong natulong sa'yo. Bakit hindi kita nakikitang nagpapasalamat sa akin? Kung gayon, ipapagawa kita ng banner balang araw. At ihahatid sa opisina mo, okay? Ayokong marinig na sasabihin mo ulit tungkol sa panahon ng pagpapalamig para sa diborsyo. Bakit sinabi sa akin ni David kahapon na huwag nang banggitin ang diborsyo? Hindi naman siguro niya gustong magpakasal, di ba? Hindi. Nagkasundo tayo na huwag pag-usapan ang damdamin. 1,000,000 piso ang pumasok sa payroll card ko. Ano itong pera? Hindi nga ganyan kalaki ang kabuuang bayad ko sa pag-arte. Atexu, nabayaran na ba tayo para sa pelikula? Hindi. Si Mr. David ay ininvest na lahat ang sarili niyang pondo. Sa ngayon, desperado siyang kumukuha ng panlabas na puhunan. Mabuti na kung kaya pa nating ipagpatuloy ang pag-film. Kung gayon, sino ang maglilipat ng pera sa akin? Hello, Ning. Halika dito. Tingnan mo ang masarap na pagkain na dala ko para sa'yo. Binibigyan tayo ng merienda ni Actor Carlos. Masarap ang ating makakain. Ning, ang galing mo. Nagawa mong makasama si Actor Carlos sa iyo. Baka sumikat ka dahil dito. Halika, magpahinga muna tayo, at uminom ng kung ano. Heto, ang paborito mong tsokolate. Ingat, mainit. salamat. Karaniwan, ako ang gumagawa ng mga utos mo. Salamat sa pagpayag mong makasama ako sa pagkakataong ito, kahit ano pa ang iyong katayuan. Hindi naman. Ning. Sinisisi mo ba ako dahil hindi kita masyadong inaalagaan kadalasan? Hindi. Nararamdaman ko lang na napapahirapan kita. Bakit ka? Biglang naging masyadong magalang? Okay lang yan. Matatapos na tayo ng maaga ngayon. Ngayon, dadalhin kita para kumain ng beef noodles. Natanggap mo ba ang pera at ang electronic contract na inilipat ko sa'yo? Iyan ang paunang bayad para sa pagkuha sa'yo ng 30 araw. Unti-unti kong ililipat ang natitirang pera sa'yo. Mister, ano ang dahilan ng iyong pagpunta ngayon? Wala akong oras. Naglaan ako ng oras para pumunta dito. Oh, kung gayon, mayroon ka ngang sadya. Ako ang executive producer at isa sa mga investor. Hindi ba ako pwedeng pumunta sa set na ito? Sige. Pero, kailangan na naming ni Ning matapos ng maaga ngayon. Dagdag pa, may plano na kami ni Ning. Kakain kami ng beef noodle soup. Hindi ko alam kung okay lang sa'yo, boss. Director, Hoy. Ginoong Jose. Opo. Ano po ang maitutulong ko? mag-o-overtime ka para sa akin ngayon. Jose. Alam mo ba kung anong eksena ang kukunan natin? Ito yung kiss namin ni Ning. David, hindi ka ba nagtataka? Mahirap makakuha ng investment, pero hinahabol tayo ng mga big shot dito para mag-invest. Wala silang pakialam kung ano ang kukunan natin para sa drama na ito. Ginoong Jose, hindi talaga ako magaling sa pag-rewrite ng script. Mas mabuti pa hayaan nyo na lang akong umarte. Mas maganda pa kaysa magsulat ng ganito. Ikaw na walang kwentang basura, ako na ang magre-rewrite nito.
Cut. Hoy, Ginoong Jose. Mag-shoot tayo base sa script na ito. Ang male lead. Kumusta ang storyline na ito? Ang male lead ay susubukang halikan ng female lead pero hindi magtagumpay. At paiiyakin siya ng kanyang maanghang na strips. Ginoong Jose, paano natin ito kukunan pagkatapos ninyong baguhin? Paumanhin, anong henyo? Ang nagre-write ng script na ito? Hindi ka pwedeng magsulat ng plot na ganito nang hindi umiinom ng 3 bar aisles ng suka, di ba, Jose? E-shoot mo ang eksena mo. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Ano itong kalokohan? Gusto mo ba talagang mag-kissing kayo? Hindi, kasi hindi ko tingin na pwedeng i-shoot ang version na ito ng script. Kung gayon, huwag mo nang i-shoot. Sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Hindi ko pa tapos ang eksena ko. Bitawan mo siya. Ayaw niyang sumama sa'yo. Asawa ko siya. Dapat ba siyang sumama sa'yo? Hoy. Oh, anong ginagawa mo? Hindi ba sabi natin matatapos na tayo ng maaga at kakain ng beef noodle soup? Nasaan ang address? Habang tinitingnan siya ng ganito, si Jose ay talagang gwapo pala. Mas gwapo pa kaysa kay Maria. Nasaan ang address? 28 Peace Road. Anong problema? Hindi ko akalain na hindi ka nakapag-shoot ng kissing. Nalulungkot ka ba? Hindi ka ba naiinis dahil hindi ka makapag-film ng kissing scene? Naiinis talaga ako, sana. Kaya ko na lang isabit ang sarili ko sa set. Masaya ka na ba? Sophia, Sige na. Hindi ko sinasadyang inisin ang loob mo. Ayoko lang kasi, maging paon sa away ninyo ni Maria. Lene. Ang pakikitungo kay Maria, kaya kong harapin siya. Pero hindi mo sasabihin na pumunta ka sa set para baguhin ang script dahil gusto mo ako, di ba? Asawa kita. Ang pag-arte mo ng kissing scene sa iba ay lumalagpas na sa linya. Trabaho lang yun. Trabaho? Pag-date yan gamit ang pera ng kumpanya, hindi ba? Bukas, lahat ng eksena niyo ni Maria na magkasama, buburahin ko. Sa trabaho natin, ganito talaga yan. David, ang childish mo naman. Childish. Tama. Hindi ko maintindihan ang toxic industry niyo. Tungkol sa insidente ni Boss Zhao, hindi naman ako lumagpas, di ba? Buksan mo ang pinto. David, ang bastos mo talaga. Anong hinihintay mo? Simulan mo nang magmaneho. Tungkol po sa top medical team para sa ina ni Sofia, naayos na po. Direktang kontakin mo ang attending physician ng ina niya. Ipahanap mo sa attending physician ng ina niya. Ipakilala ang medical team sa kanya. Huwag mong sabihin ako. Si movie star Maria, ang dami niyang fans, at naiinis pa rin siya dahil sa babae. Hindi kita kilala. Umalis ka na. Ako ang magiging sister-in-law mo. At bastos ka sa akin. Sige. Tutulungan sana kita. Teka. Sabi mo. Paano mo ako tutulungan? Sofia, Maria, nandito ako. may mali. Mukhang alak nga ito. Mas matindi pa sa alak ang epekto. Ayos ka lang ba? Ha, ayos naman siya. Maria, masama ang pakiramdam ko. Sa tingin ko nalagyan ako ng gamot. Ayos lang. Ilalabas kita dito. Direktor. Hindi maganda ang pakiramdam ni Ningning. Dadalhin ko siya pabalik sa hotel para magpahinga. Tara na. Ang plano ko sana ay tulungan ka. Habang nag-film ka, nilagyan ko ng gamot ang tubig niya. Para mapasayo siya. Hindi. Hindi ko siya pwedeng saktan. Kung gayon, maghihintay ka na lang. Natalunin ka ni Jose, sa ilalim niya habang buhay. Sa panahong iyon, estado, pera, babae, wala ka nang matitira. Naibigay ko na sa'yo ang gamot. Ikaw na ang magdesisyon kung gagawin mo o hindi.
Elena, Sofia. Kahit ano pa man, gagawin ko, sa harap ni Jose, makakuha ng isang bagay. Pasensya na kung gayon. Kung may singsing sa kasal, ang relasyon ko kay Sofia ay magmumukhang mas makatotohanan. Presidente Jose, Bakit ka naman, nagiging mas pasaway? tingnan mo, na-record ito ng isang tao mula sa crew. Hindi maganda ang kalagayan ni Sofia ngayon, mukhang nalason siya. masama ang pakiramdam ko. Sofia, ikaw, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Ay nako, may mali ba sa gamot na ito? Sofia, Sofia, Masama ang pakiramdam ko. Ang init. okay lang. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Jose. Bakit ang tagal mo? Ako si Maria. Sofia, Sofia, gumising ka. Huwag mo akong lokohin. Ikaw si Jose. Huwag kang mahiya. Hindi ba tayo mag-asawa? Sofia, ito ay voluntaryo. Huwag mo akong sisihin. Sofia, ito ay voluntaryo sa iyong panig. Huwag mo akong sisihin. Jose, Salot! Jose. Sabi ko hindi ko siya hinawakan. Naniniwala ka ba sa akin? Engon. Ang nakikita ko lang ang pinaniniwalaan ko. Bastardo, nilagyan mo siya ng gamot gamit ang napakabastos na paraan. Jose, ha ha ha. Sabi ko hindi ko siya hinawakan. Hayaan kitang ilabas ang galit mo, pero sumusumpa ako. Hindi ko siya hinawakan. Ginoong Jose, tigilan mo na siya. Nanginginig pa si Sofia. Jose, talaga palang nahuhulog ka na sa kanya. Ha ha ha. Umalis ka. Jose. Tama lang yan sa'yo. Sa tagal mo sa industriya ng entertainment, wala ka talagang pag-iingat. Higa ka lang dyan. Pupunta ako sa ospital para ipakuha sa doktor ang antidote mo. Sofia, hindi naman ako masyadong gentleman. Nakatulong ka na sa akin ng napakarami. Pwede mo pa ba akong tulungan ulit? Ano ang maitutulong ko sa'yo? Anong maitutulong ko sa'yo? Kumuha ka ng isang basong tubig. Ano? Nauuhaw ako. Yung tinulungan mo ako kanina, ay kumuha ng isang basong tubig. Ethan. Heto na ang tubig mo. Anong gagawin ko ngayon? Kapag ang babae ay may sakit at nauuhaw, ang lalaki ay maaaring sumandok ng tubig at ipainom sa kanya. Kailangan bang maging cheesy pa? Hindi ito ako na sinusubukang samantalahin ka. Anong sinabi mo? Hindi ito na film. Ang walang kwentang si Sofia, hindi man lang makatulog kasama ang isang babae. Binibini, huwag kayong mag-alala, hanggat hindi umamin si Sofia, magiging maayos tayo. Iniisip mo bang tanga si Jose? Hindi ba niya iimbestigahan ang sarili niya? Ang pinakamahalaga ngayon ay,
Siguraduhing mapatunayan ang relasyon ni Sofia at ng babaeng iyon. Hanggat malik natin ito sa media, hindi lang si Ginoong Jose ang walang oras na makialam sa inyo, Binibini, kundi hindi rin papayagan ni Ginang Maria ang ganitong dumi sa pamilya. Tama. Maghanap kayo ng mapagkakatiwalaang media outlet. Gusto kong ilabas ang balita. Wala akong nakita. Umaarte ka na ngayon na parang napakabuti mo. Noong una, hindi ganito. Ano ba ang ginawa ko? Nilason ka lang ni Maria. Buti na lang nakarating ako sa tamang oras. Maria. Impossible. Wow, ito na ang nararapat sa akin pagkatapos ng lahat ng paghihirap ko. Isang gantimpalang nararapat. Tapos ka na bang tumingin? Paano magiging si Maria? Hindi siya ganoong klase ng tao. Kahit hindi ko rin siya gusto. Iniisip ko rin na may kakaiba dito. Pagkatapos ng lahat, nangyari ito sa set ko. Ako ang mananagot para sa bagay na ito. Eldeneth, hindi na kailangan. Nagsimula ang lahat ng ito dahil aksidente kaming nagpakasal. May responsibilidad din ako. Ayokong magkaroon pa ng mga kaaway. Ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito. Maria, kara-rating ko lang galing Paris. May dala akong regalo para sa inyo. Bibisita ako sa inyo pagkalipas ng ilang araw. Mabuti naman. Ang mabuti kong manugang, gaya ng inaasahan. Lagi mo akong inaalala. May mas maganda pa. May mas maganda pa akong balita para sa inyo. Tungkol yan kay Sofia. Padadalhan ko na kayo agad. Polem. Binibini, nandito na si Jose. Bilisan nyo. Kunin nyo ang damit na kakabili ko lang. Hindi na kailangan. Jose, bakit ka biglang naparito? Hindi mo man lang sinabi ng maaga para makapaghanda ako. Maghanda para saan? Para sa draft. Niloloko mo ba ako? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ang surveillance footage sa bar ay nagpapakita na ibinigay mo ito kay Sofia, tama? Bobo rin si Sofia. Naiwan ito sa hotel. Jose, hayaan mong ipaliwanag ko. Inumin mo yan. Jose, ako ang fiancé mo. Paano mo ako mapapainom nito? Ang asawa ko ay si Sofia. Kung mapainom mo siya nito, malalaman mo ang kahinatnan ngayon. Dito sa lugar ng Pamilya Song, gagawin mo ba talaga ito para sa cute na yun, nang hindi iniisip ang iba pa? Hindi. Hindi. Ubo, ubo. Napala. Tandaan mong uminom ng maraming mainit na tubig. Jose. Binibini. Ubo, ubo. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa ng babaeng ito, na nakakahiya. Jose, bakit ka nandito? Ako ang nagpapasok sa kanya. Tingnan mo, nasa internet na lahat. Ang munting malanding babaeng ito ay pinahiya ang pamilyang Jose. Saan nanggaling ang bagay na ito? Alam kong ang mga akit na ito ay hindi mabuting tao. Jose, hindi ka dapat malinlang sa kanya. Jose, akin yan. Akin yan. Tigil. Kung lalabas ka sa pintong ito, hindi ka na bahagi ng pamilyang Jose. Jose. Wow, ang sweet naman.
Gusto kong maging ancient scientist para kay Sofia. Bagaman, si Maria ay hindi nga kasing galing ng ating Commander Jose. Sabihin mo, Ah, sino ba ang hindi ako kasing gwapo? movie Emperor Xiao Xiao Xiao. Anong tinitingnan mo? Ay nako, nasaan si Sofia? Nasa artist's room siya. Ah, oo nga pala. Kung makita ng mga fans ko ang balitang ito, siguradong masama para kay Sofia. So, pwede mo ba akong tulungan? Muna sa News PR, pupuntahan ko si Sofia. Sige. Sino yan? Sofia, fan mo ako. Malayo ang nilakbay ko para makita ka. Ginastos ko lahat ng pera ko, pambili ng regalo mo. Ngayon, giniginaw at gutom na ako. Pwede mo ba akong papasukin? Pasok ka agad. Cute, nagsesedyos ka sa kapatid ko. Nasasaktan ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Malaki ang sugat mo. Jose. Jose. Maria, oh Maria. Paulit-ulit mong sinasabi na si Sofia ang pinakamamahal mong babae. Pero sa huli, pinili mo pa ring umatras para sa iyong reputasyon. Mukhang ang pinakamamahal mo ay kapangyarihan, katayuan, at ang lasa ng tagumpay. Ano ang kalagayan ni Jose? Huwag po kayong mag-alala, madam. Nakatanggap na po ng gamutan si Jose. Ah, madam. Anong klaseng katayuan mayroon ang pamilya namin sa Chingcheng? Gaano ka prestihiyoso? Sino ang mangangahas na manakit sa pamilya namin? Pero ang anak ko, simula nang makilala ka niya, ikaw na malas. Palagi niyang gustong iwan ng pamilya Wow. O nakikipag-away sa anak na iyon, sa yaman ng pamilya, at ngayon ay malubha siyang nasugatan. Paumanhin. Talagang paumanhin. Kung maaari, handa akong ipagpalit ang pwesto ko sa kanya para maranasan ko ang paghihirap na ito para sa kanya. Magpapalit? Ano ang may papalit mo? Kaya mo bang bayaran? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung may mangyari kay Jose, hindi ka rin mabubuhay. Miss Sofia. Hindi ganyan. Talagang hindi ganyan. Sofia, ikaw ang pumatay kay Jose. Kailangan mong bayaran yan ng buhay mo. Okay lang ako. Biro lang yun. Jose, isa ka bang tanga? Paano mo nagawa ang ganon ang biro? Masakit. Talaga akong nasasaktan. Mapalad si Ginoong Jose. Hindi masyadong malalim ang hiwa ng kutsilyo. Karamihan ng dugo ay galing sa palad niya. Okay lang, ayusin ako ng asawa ko. Jose, sigurado ka bang gusto mong pakasalan ang babaeng ito? Opo. Si Miss Sofia ay nasa telepono. Hello, Tio. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Saan pa ako makakahanap ng bagong lugar ngayon? Ako. Nasa luma at sira-sirang lugar sa Jongjin Street sa labas ng bayan. Ipapaalis ko na para sa iyo, Miss Sofia. Susunod, makakatanggap ka ng balita mula sa malalaking platform tungkol sa pagkaban mo. Ah, oo nga pala, at ang nanay mo. Ang pagpapagamot sa nanay niya ay responsibilidad ko na. Nag-ayos na ako ng medical team ng pamilyang Jose. Ayaw mong malaman ng labas na mundo na umaatake ka sa pasyenteng malubha ang kalagayan, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na mapahamak ang nanay mo. Ano? Ang nanay ng malanding babaeng yan ay inaasikaso na ng isang malaking tao sa Chingcheng. Hoy, dahan-dahan. May injury ka pa. Tulad ng napag-usapan natin dati. Mananatili ka muna dito. Ang mga gamit mo, pinadala ko na kay David. Ano to? Pagpapakain ng tubig sa bibig kapag may sakit. Pagsusulat muli ng mga script, pagpapanggap na malubhang may sakit. Bawal mong tingnan to. Lahat ng maliliit mong mga pakulo, natutunan mo mula sa librong ito, hindi ba? Sophia,
Ang bagay na ito, huwag mong sasabihin sa kahit sino. Hi. Hi. Jose, bumangon ka. Ang posisyon mo, madaling mapagkamalan. Hindi. Mag-asawa naman tayo. Hindi ba perpekto ang posisyong ito? O gusto mong ikaw ang nasa ibabaw? Jose, tumigil ka na sa pagsasalita. Ginoong Jose. Babalik na lang ako mamaya. Hindi na kailangan. Kami ay, Ako. Naglilinis lang kami. David. Tandaan mo, kumatok ka sa susunod na pumasok ka. Si Miss Sophia ay mananatili rin dito sa susunod. Sige. Siyempre. Oh, Ginoong Jose, ang sugat sa dibdib mo, kailangan pa rin gamutin. Mas gusto mo ba si Dr. Lee o si Dr. Sophia ang maglagay ng gamot? Bilisan mo at kunin ang gamot mo. Maghihintay ako sa labas. Nag-aalala si Ginoong Jose na baka naiinip ka, kaya naghanda siya ng tsaa at merienda para sa iyo. Salamat. Miss Sophia, may nangyari. May aksidente. Ano yun? Jose. Bilisan mo at sabihin mo sa akin. Anong nangyayari? Si Jose ay nagkaka-allergy. Nahihirapan siyang huminga. Pakiusap, puntahan mo siya agad. Sofia, Jose. Ayaw niyang iparesuscitate ko siya gamit ang bibig. Ayos lang, pwede ka nang umalis. Ako na ang bahala. Hoy, pwede bang tanggapin mo na lang ng maayos ang gamutan? Seryoso ako. Hindi mo na ba ako nagamot? Heis. Ito si Anna. Sa pagtingin dito, mukhang may nangyayari talaga. Sa pagitan nila ni Jose. Maliligo na ako. Bakit naman hahanapin ako ni Xui ng ganito kalaliman? Sofia, ang swerte mo. Una, kasama mo si Maria sa pag-arte, at ngayon si Ana ay sasali rin sa proyekto natin. Jose, ano ang relasyon mo kay Ana? Jose, ano ang relasyon mo kay Ana? Siya ang business partner ko. Dati, plano namin na gumawa ng pelikula ng magkasama. Pero umalis siya ng bansa dahil nagpakasal siya. Kakabalik lang niya kamakailan. Kaya, kayo ba, magkaibigan? Casual friends lang kami. Relasyon lang sa trabaho ang meron kami. Relasyon sa trabaho, tulad ng sa akin. Akala ko, talagang nahulog na si Jose sa akin. Nakalimutan ko pa nga, na binayaran na niya ako, para gampanan ang papel ng kanyang asawa. Mukhang lahat ng ito, ay ako lang ang masyadong nagiging seryoso sa karakter. Saan ka pupunta? Hindi mo kailangang alalahanin yan. Hubarin mo ang damit mo. Ano? Nagpapanggap lang tayong mag-asawa, at wala iyan sa kontrata. Ang ibig kong sabihin, maligo ka. Magpapatuloy ka bang isuot ang maruming damit na ito? Puno ng maruming pag-isip ang isip mo. Nihanda ko na ang paliligo mo. Bilisan mo at maligo ka na. Mamaya, dadadaling kita para makilala ang isang mahalagang tao. Ang mahalagang tao ba na tinutukoy mo ay si Ana? Malalaman mo mamaya. At saka, hindi ka pwedeng umalis kahit saan ngayong gabi. Sophia. Ayos ka lang ba? Ako. Ayos lang ako. Ayos na ayos ako. Bakit wala ka pa sa labas? May masakit ka bang parte? Ako. Medyo ayos naman ako. Ayos lang ako. Halika, tingnan mo ito. Ang mga pinakabagong dokumento ng proyekto mula sa Who Family Pictures. Marami ang kahawig ng ating mga proyekto. Kailangan nating humanap ng paraan para maging mas kakaiba ang ating mga proyekto. At mukhang, plano ni Lolo na hayaan si Carlos na mamahala sa bahaging ito ng negosyo ng pamilyang Who. Halika dito at tingnan mo para sa akin.
Paano kung ngayong gabi? Dapat kang magpahinga ngayong gabi. CJ. Tangning. Ang laki talagang tanga. Hinayaan ang nani na kunin lahat ng lumang damit ko. Palayo. Tangning. Ang gamot na inireseta ni Ali, nasa tabi ba ng kama? Maaari mo bang kunin para sa akin? Oh. Heto. Anong problema? Ang init ng kamay mo. May lagnat ka. Tatawag ako sa ospital. Ayos lang. Ayos lang ako kung magpapahinga ako ng kaunti. Kung gayon, tutulungan kitang pumasok para magpahinga. Hu. Tangning. Kung ako sa'yo, pipiliin ko rin si Carlos. Sofia. Kung ako ikaw, pipiliin ko rin si Maria. Isa akong taong nakulong ng pamilya ko. O mas malamang, isang taong walang kinabukasan. At hindi ka kayang protektahan. Huwag mong sabihin yan. Hindi ako nagkaroon ng tatay noong lumalaki ako. Naramdaman ko na parang lahat ay kailangang gawin ko ng mag-isa. Pero noon, nakilala ko si Maria na tumulong sa akin at tinulungan mo rin ako. Ngayon nararamdaman ko, hindi ko na kailangang lumaban ng mag-isa. At gusto ko lang na hindi kayo ni Maria maging magkaaway. Sa totoo lang, sa puso ko, palagi akong nasa panig mo. Gising ka na. Kumain ka na ng almusal. Kagabi ako. Masama ang pakiramdam mo kagabi. Inalagaan lang kita. Sumpa ko, hindi kita inabuso. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang gusto kong sabihin, salamat sa kagabi. Walang anuman. Tinutulungan mo rin naman ako, di ba? Pantay na tayo ngayon. Kumain ka na. Nakakalungkot. May injury ang kamay ko. Hindi ko makakain itong masarap na almusal. Pwede mo ba akong tulungan ulit? Paano ako makakatulong? Lanan. Hindi ko inaasahan. Medyo clumsy ka yata, pero magaling kang magluto. Ikaw ang clumsy. Hindi ako nagluluto para sa mga taong tumatawag sa akin na clumsy. Utang mo to sa akin. Para sa'yo to. Madumi yung damit mo kanina, di ba? Bilisan mo at kumain ka na. Dadalhin kita sa set mamaya. Ah, napala, mamaya may isang mahalagang tao. Bibisita sa set. Pwede mo akong tulungan i-host sila mamaya. Salamat sa pagdala mo sa akin. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Hindi na kailangan. Yung sitwasyon ko kay Maria, hindi pa nalulutas. Kung makunan naman ulit kami, mas lalo lang itong magdudulot ng gulo. Ano pa bang kailangang linawin tungkol sa atin? Pagkatapos ng lahat, umarte lang naman tayo. At saka, mayroon ka ring engagement kay Elena. Sa mundong ito ng mga eskandalo, ang mga emosyonal na gusot ng mayayamang pamilya. Kung pangalawa ang ranggo, walang nangangahas na umagaw sa una. Ang mga chismis ay sinusuri lahat, bawat maliit na detalye. Mga diskarte tulad ng peking kasal natin, ay masyadong madaling mabuking. Hoy, hindi pa ako tapos. Gusto ko lang marinig mismo mula sa kanya, na hindi tayo umaarte, na gusto niya talaga ako. Mr. Jose, tigilan mo na ang pagtingin. Malayo na ang narating niya. Gusto ko lang marinig mula sa kanya, na gusto niyang i-cancel ang kontrata niya at pakasalan ako. Hindi ba sapat ang pag-arte ko, o hindi sapat ang sinseridad ko? Sapat naman po at sincero. Medyo lang po, hindi masyadong approachable.
Mr. Jose, isa lang po akong sawi. Panoorin ko na lang po ang drama online. Masyado nyo na po akong pinapahirapan para sa iba pa. Hindi ko na sana tinanong, ikaw na walang kwentang tagapayo. Ah, na pala. Ano na ang sitwasyon kay Maria? Kinontak po namin ang studio niya kahapon. Pero sa ngayon po, wala pang balita mula sa kanya. Ang mga fans po ni Maria ay nag-iisip pa rin tungkol sa relasyon niya kay Miss Sofia. Gusto niyang gamitin ang eskandalo ni Sofia para makakuha ng pabor sa pamilya ko. Mr. Jose, ano na po ang gagawin natin ngayon? Una, tanggalin natin ang eskandalo ni Sofia. Pagkatapos, gumawa ng kasunduan sa pagpapawalang bisa ng engagement at ipadala sa pamilya. Miss, oras na para inumin ang kanyang gamot. Kasalanan lahat yan ni Jose. Kung hindi niya pinilit ang gamot kay Binibini, magdurusa ba siya ng ganito? Tumahimik ka. Hindi kasalanan ni Jose. Kasalanan lahat yan ni Sofia, yung babaeng yun. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na sana akong ang lehitimong Ginang Wow, at ipagmamalaki sana ako ng pamilya Song. Okay lang. Okay lang. Sabi ni Ginang Wow, basta't malagpasan ni Jose ang kanyang panahon ng pagpapalamig, maghihiwalay na sila, at sa kanya ako pakasalan. Bilisan mo, tawagin mo ang beautician. Gusto kong maglagay ng magandang makeup, tapos tatawagan ko sa video si Ginang Wow. Gusto kong magustuhan ako ni Ginang Wow, at kilalanin niya ako bilang nag-iisang manugang na babae. Binibini, nagpadala na si Ginoong Jose ng kasunduan sa annulment. Ano? Annulment. Nakakabaliw yan. Ako ang manugang na babae na personal na pinili ni Ginang Wow. Kahit si Jose ay hindi ito magagawa, kunin mo ang cellphone ko. Ginang Wow. Kasalanan ko lahat na nagkasakit ako nitong nakaraang 2 araw. Hindi ako nakadalaw sa inyo. Elena, kung may sakit ka, dapat magpahinga ka ng mabuti. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Okay lang, Ginang Wow. Babalik ako sa inyo pagkalipas ng ilang araw, at pag-usapan ang kasal namin ni Jose. Oh, hindi naman nagmamadali. Bagaman ang ilang sakit ay hindi malubha, nagdudulot sila ng kahihiyan sa pangalan ng pamilya. Ang aming pamilya Wow ay palaging pinahahalagahan ang reputasyon ng pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Bagaman ang artista na iyon ay hindi kasing marangal ni Binibini Wow. Mas dalisay naman siya. May iba pa akong kailangang asikasuhin. Pag-usapan natin sa ibang araw. Ginang Wow, Ginang Wow. Yung babaeng yun. Kasalanan lahat yan ni Sofia. Yung babaeng yun, siguro siya ang nagpagawa nito kay Jose. Hindi. Kailangan kong ipaliwanag ang mga bagay kay Ginang Wow ng personal. Ginang, huwag po sana. Galit na galit si Ginang Wow ngayon. Hindi kanya tatanggapin. Kung gayon, ano ang gagawin ko? Hahayaan ko na lang na sirain ni Jose ang aming kasal, at gawin akong katatawanan. Sofia. Papatayin kita. Tigil. Kumusta, Ginang Wow? Bakit hindi mo muna ako binati? Haha, pakinggan ka. Nakaupo ka dyan na parang hedgehog. Ano, gusto mo bang lumapit ako at batiin ka? Hinihintay mo lang ba akong tusukin mo? Walang galang. Napakawalang respeto. Oh, sige. Ginang Wow. Nagkamali ako. Naway mabuhay ka magpakailanman, hanggat sa langit. Ang iyong kayamanan ay kasing laki ng dagat silangan, at ang iyong buhay ay kasing hababa ng bundok timog. Kamusta na yon? Medyo mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Ha ha ha. Xiaoyi, hoy. Halika rito. Makipaglaro ka sa akin ng chess. Sige po, lolo. Papunta na po, lolo. Talagang walang hiya itong si Xiaoyi. Hindi naman siya ang tagapagmana ng pamilyang Wow, at napakabastos pa niya sa akin. Kung sa hinaharap, mamamana niya ang negosyo ng pamilyang Wow, hindi ba niya kami itatapon palabas ni Yunjo? Ang pagpapanatili sa kanya ay isang sakuna na naghihintay mangyari.
Xiaoyi, hoy, alam mo ba kung bakit si Lolo, sa loob ng maraming taon, sa kabila ng pagtutol ng pamilya, kinuha ka sa pamilyang Wu? Iyon ay dahil mapagbigay si Lolo. At mahalaga sa kanya ang dugong ng aming lumang pamilyang Wu. Haha, ikaw ang pinakamagaling magsalita. Tumanda na si Lolo. Habang buhay pa si Lolo. Gusto kong bumawi sa mga nakaraang pagkakamali. Lolo. Huwag mo namang sabihin yan. Alam ko na ang sasabihin mo. Ang nangyari ay nangyari na. Noon, para sa posisyon ng pinuno ng pamilyang Wu. Pinilit ko ang iyong ama sa isang kasal na inayos. Kaya nabuo si Jose. Ngunit ang relasyon ko sa iyong ama ay lubusang nasira. Ang iyong ama, matigas ang ulo niya. Sa kaibuturan, talagang minahal niya ang iyong ina. Kaya ka nabuo. Ngunit ako, para pilitin ang iyong ina na umalis sa lungsod na ito. Pinagawa ko ang iyong ama, na tumakas kasama ang buong pamilya mo, na humantong sa isang aksidente sa sasakyan. Hayes, anong kasalanan? Ang matandang katawan kong ito, mukhang, hindi ko na mababayaran ang utang na ito sa buong buhay ko, Lolo. Lolo. Actually, lahat yan ay nakaraan na, naiintindihan ka po ng iyong apo. Sa tingin ko ngayon, dahil napakabuti mo sa akin. Ang mga kaluluwa ng aking mga magulang sa langit, ay patatawarin ka rin. Ayos lang. Lahat yan ay nakaraan na. Opo. Ang magagawa ko na lang ay tratuhin ka ng mas mabuti, at pasayahin ka. Nakita ko, ang report tungkol sa iyo at sa babaeng iyon. Kahit, ang nangyari sa pagitan niya at ni Jose. Basta ikaw. At ang babaeng ito ay tapat, suportahan ka po ni Lolo. Ginang Wu. Hindi ako ang nararapat na maging manugang mo. Kasalanan ko po lahat. Paumanhin. Ginang Wu, tungkol sa video, kailangan mo akong paniwalaan. Lahat ng sinasabi ko ay katotohanan. Nasa bahay din si Jose, ang surveillance footage ng pagpasok ng mga tao. Talagang bulag si Jose. Iba na yung basta na lang niya akong sinusway, pero nagiging handgal pa siya tungkol sa panghabang buhay niyang kasal. Pakikalmahin niyo po ang sarili niyo, hindi kasalanan ni Jose ang bagay na ito. Kasalanan lahat yan ni Sofia, ang pasaway na babae, na nagdudulot ng gulo. May iba pa bang nakakaalam tungkol sa video? Sumusumpa ako. Noong oras na yun, video call lang kita. Talagang walang ibang makakaalam. Kung meron man, huwag na akong mag-asawa habang buhay. Ginang Wu, kung hayaan na lang natin si Jose na maging ganito, hindi natin malalampasan ang pasaway na babae na yun. May plano ako. Hoy, Jose, na-hospital ang nanay mo. Ano? Na-ospital ang nanay ko. Jose, gusto mo bang samahan kita? Jose, dumating na si Ana. Paano natin siya sasalubungin? Ang matter rate na ito ay kilalang mahirap pakitunguhan. Kung bahagya siyang hindi masaya, mag-walk out siya. Maaari ko bang iwan si Ana sa'yo? Esther, huwag kang mag-alala. Doktor, kumusta ang kalagayan ng nanay ko? Jose, pakapanatag ka. Ang nanay mo ay pangunahin, dahil sa matinding galit, stress, nagdulot ng angina pectoris. Huwag mo lang siyang masyadong bibiglain. Sige po, salamat, Doktor. Ay nako, Jose. Akala ko hindi ko mahihintay ang pagdating mo. Nanay, huwag mong sabihin yan. Akala ko ang katawan ko ay makakatiis hanggang sa may akap ko ang aking apo. Sa ganitong pagtingin, ang makapaghintay hanggang sa makasal ka ay isang biyaya. Nasaan ang iyong makatwirang asawa? Ang pagiging abala sa trabaho ay hindi dahilan. Bilang manugang ng ating pamilyang Wu, ang paggalang sa magulang ang pinakapangunahing pagpapalaki. Ginang Wu. Jose, bakit ka nandito?
Pagkarinig ko pa lang na nagkasakit si Ginang Wow, agad akong nagmadaling pumunta mula sa pagsusulit sa finishing school. Haze, kahit hindi ako makatapos, ang 20 milyong bayad sa rehistro ay nasayang lang. Hindi na mahalaga, wala namang mas mahalaga kaysa sa iyong kalusugan. Kumpara sa mga patuloy na nagsasabi na gusto nilang maging manugang mo. Hindi ko gusto ang estado, ni hindi ko gusto ang benepisyo. Tapat lang akong gustong maging mabuti sa iyo. Gusto ko lang talaga maging mabuti sa iyo. Jose. Kailangan mong maintindihan. Ako ang nanay mo. Sa tingin mo ba sasaktan kita? Ang mapapangasawa ko para sa iyo ay dapat ang pinakamagaling sa buong syudad. Kasal na ako kay Sofia. Miss Elena, pakirespeto naman ang sarili mo. Jose, Nanay, nakahanap na ako ng pinakamagaling na doktor para sa'yo. Malapit ka nang gumaling. Mayroon akong mga importanteng bagay sa kumpanya, kaya alis na ako ngayon. Jose. Hinga ng malalim. Jose, okay lang sa akin na kasal ka na. Kung sino ang pakasalan ko, ay walang kinalaman sa'yo. At saka, ang kasunduan sa pagpapawalang visa ng ating engagement, natanggap mo na siguro iyon. Jose, ano ang mali kong ginawa kaya kung magbago? Ang pinakamalaking problema mo ay, hindi ka kasing galing ni Sofia sa kahit anong paraan. Ang batang ito na walang utang na loob. Nako. Mr. Jose, ang kondisyon ni Madam, hindi naman malala, di ba? Sila ni Elena, ang paraan ng pagtutulungan nila, hindi mo ba nakikita? Nagpapanggap ba siya? Tara na, balik na tayo sa set. Mr. Jose, namimiss mo na siya agad kahit kalahating araw pa lang. Talaga yatang nahuhulog ka na sa kanya ngayon. Sofia, nandito si Ana. Matangkad at balingkinitan siya, at ang ganda. Kung mayroon kang mga hiling, sabihin mo lang, ang investor para sa pelikulang ito ay ang WoW Group. Mayaman at makapangyarihan sila, at sisiguraduhin naming masisiyahan ka. Ikaw na siguro si Sofia. Magandang araw, Ginang Ana. Ako si Sofia. Ay, oo. Si Sofia ito, ang lead actress sa drama na ito. Ang galing niyang umarte. Ay, parang ikaw nung nagsisimula ka pa lang. Ay, pasensya na kung ano-ano na lang ang nasasabi ko. Direktor, may posisyon ka sa industriya. Paano ka nagiging magalang sa isang baguhan? Napaka-respeto. Dapat alam mo, ang mga baguhan ngayon ay parang mga bagong dating. Laging mas mababa ang kalidad. Kapag nag-shoot tayo mamaya, huwag mo akong hilahin pababa. Kung may kakayahan man ang isang guro o hindi, malalaman mo lang kapag nagsimula ka ng umarte. Salamat sa paalala, Ginang Ana. Bilang isang baguhan, gagawin ko ang lahat para makasabay sa iyo. Oo. Dahil ganito kayong dalawa, simulan na natin ang paghahanda sa pag-shoot. Nais ko kayong dalawa ng isang magandang kolaborasyon. Sige, ikaw muna. Hindi, ikaw muna. Reyna ng pelikula, anong klaseng karakter yan? Hi, tapos na ang Chinese entertainment industry. Huwag mong isumpa ang sarili mo, Sul. Bukod pa riyan, sinabi talaga ni Jose na aliwin ko si Ginang Ana. Kailan darating si MS, Ana? Mukhang malapit na matapos ang araw na ito. Maghintay tayo ng kaunti pa. Director, anong eksena ang susunod nating kukunan? Ito yung eksena kung saan haharapin ka ni MS, Ana. Yung eksena kung saan sasampalin ka niya. Bakit isa na namang eksena ng sampalan? Ang mga manunulat ng mga lokal na drama, hindi ba sila makapagsulat ng iba pa? Hoy, baka pwede kong baguhin ang eksena para sa'yo. Wag na, hindi na kailangan. Kung gayon, Guro Sofia, huwag mo sanang sabihin kay Ginoong Wow na hindi kita inalagaan ng maayos. Sige, huwag kang mag-alala. Simulan na natin ang trabaho. Tingnan natin kung paano lumalaki ang baguhan mo. Kung paano ito lumalaki. Huwag kang mag-alala, Ginang Ana. Lahat ng departamento, maghanda. Hinabol ko si Wo Jose sa loob ng 3 taon. Ginamit ko ang lahat ng diskarte. Pumayag lang siyang pirmahan ako bilang artist niya. Pero ang totoo, pinakasalan niya ang tulad mo. Mahal ko. 3, 2, 1, action. Mahal ko. Ako nga, ang matagal nang may gusto sa kanya. Bakit kanya gusto? Hindi mo naman talaga siya pwedeng sampilin. Hindi talaga simple si Ana. Ang lupit niya. Kung hindi lang ito pag-arte, paano ko ito matitiis?
Bahala na, isang eksena lang naman ito. Titiisin ko na lang at matatapos din. Paumanhin, hindi ko alam. Nakilala mo siya. Huwag kang mag-alala. Aatras na ako. At ibabalik ko siya sa iyo. Pasensya na, nakalimutan ko ang linya ko. Ulitin natin. Gawin natin ulit. Okay, cut. Masakit ba? Hindi. Mukhang hindi pa sapat ang lakas ng pagtama ko. Oh, sa totoo lang, yung take na yun, pwede natin gamitin. O baka ituloy na lang natin. Direktor, sa tingin ko, maaari akong magbigay ng bagong interpretasyon sa karakter. Ano sa tingin mo, Direktor? Oo. Gaya ng inaasahan, MS, Ana, naisip mo na ang lahat. Emosyon lang ni Sofia ang hindi sapat, hindi niya nakuha ang performance mo. Naapektuhan nito ang performance mo, MS, Ana. Kayo talagang dalawa, hindi ko na alam. Pero Ana, hindi ka lang inimbita ni Xiaoyi, kundi pati na rin isang dating kakilala ni Jiwo. Hindi ko kayang makasakit sa'yo. Kaya mas pinapahalagahan yun, Sao si Ana. Pagkatapos ng lahat, nagpapanggap lang naman ako. Hayaan mo na, bayad naman ako dito. Gagampanan ko na lang ng maayos ang papel ko bilang peking asawa. Ang iba ay hindi ko na problema. Paumanhin, yun na, Ana. Gawin natin ulit. MS, Ana, MS, Sofia. Kung gayon, magpatuloy na tayo. Sige, lahat ng departamento, maghanda. Ayos ka lang ba? Nakalimutan mo na naman ang linya mo ngayon. Paumanhin. Masyadong matindi ang emosyon ko kanina. Naiinis lang talaga ako kapag nakikita ko si MS, Sofia. Nakaarte na ako bago ko pa man masabi ang linya ko. Sa tingin ko, sinadya mo yan. Paano ka naman nagalit kay Sofia? Direktor, handa na ako. Gawin natin ulit. Sofia, nababaliw ka na ba? Sinadya niya yan. Hindi na natin itutuloy ang eksenang ito. Enid, Ana, masakit ba ang kamay mo? Kukuhanan kita ng ice pack. Magsimula na tayo. Sige. Lahat ng departamento, maghanda na para sa isa pang take. Isa pa. Sa pagkakataong ito, hindi ako magpipigil. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka siguro matatakot sa sakit, di ba? Ana, kahit anong sama ng loob natin sa isa't isa, ibibigay ko ang lahat. Gagampanan ko ng maayos ang aking papel. Hindi ko kailanman dadalhin ang personal na bagay sa set. Ito ang pinakaugat ng isang aktor. Ikaw. Kung gayon, hayaan mong makita ko kung gaano ka talaga kadedikado. 3, 2, 1, action. Sino yan? Sinaktan mo ako. Nudge ensayo tayo. Para to sa plot. Ang lakas ng pagtama mo sa akin, at hindi pa rin maganda ang take. Malinaw na kung gaano kasama ang pag-arte mo. Jose, magkakilala na tayo ng napakaraming taon. Hindi mo naman siguro, dahil lang sa isang baguhang aktor. Kakampihan ako, di ba? Walang baguhang aktor sa entablado. Kung pangit ang pag-arte ng isang tao, hindi na niya kailangang umarte. Umuwi ka at manatili doon. Konektado ako sa makapangyarihan ng Ching Cheng. Hindi ka ba natatakot na bawiin nila ang kanilang investment? Alam kong nagkagalit ka sa pamilya ko. Para mapanatili ang dangal, ang produksyon na ito ay nakahanap ng sarili nitong mga investor. Mahirap makuha ang makapangyarihan ng Ching Cheng na tumulong sa iyo. Dapat mong pahalagahan ang pagkakataong ito. Siyempre, handa pa akong magsalita para sa iyo. Sa harap nila. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi mo na kailangang umarte sa produksyon na ito. Jose, sa tingin ko sa iyong katayuan. Hindi mo pa ako pwedeng tanggalin, di ba? Kung gayon, pwede ba? Siya ang sekretarya ng makapangyarihan ng King Cheng. Nabalitaan ng aming boss, na si Miss Ana, ay sinadyang pinapatagal ang pag-usad ng filming. Matapos ang masusing pag-iisip, ang boss ay gumawa ng mahirap na desisyon. Miss Ana, wala ka ng anumang kaugnayan sa Ching Cheng Group ng boss. Ano? Paano nangyari to? Ibig sabihin, tinanggal ka na. Batiin natin si Miss Ana sa pagtatapos bago pa man makunan ng isang eksena. Saan ka pupunta? Hindi ba ngayon ang araw ng pahinga? Tamang-tama para makapagpahinga ka ng kaunti.
Mukhang kahit ang pagbanggit kay Ana ay walang kabuluhan. Sofia, pakilagyan mo ng ice pack. Ibigay mo sa akin. Huwag kang magtago. Hindi ito maganda para sa atin. Ano ang hindi maganda dyan? Ikaw at ako ay kasal na. Pero ang kontrata ay hindi nagsasaad ng malapitang gawain. Anong ginagawa mo? Ayokong maging peking mag-asawa tayo. Gusto ko talagang mamuhay ng maayos. Pero ikaw at si Ana, ayokong maapektuhan ang relasyon ninyo. Wala akong relasyon kay Ana. Kung tungkol sa litrato na yan, Siyempre, pwede akong magsalita para sa proyekto mo, sa mga big shot dito. Pero kailangan mo namang magbigay kapalit, di ba? may gusto na akong iba. Pakirespeto naman ang sarili mo. Ano sa tingin mo ako? Kahit papaano, nakilala na ako sa entertainment industry, isang artist na may milyon-milyong fans. Tumawa ka. Ganito ka humingi ng pabor. Tiwala akong makukuha kita sa huli. Kaya pala ang dating supladong si Ailey Jose ay napipilitang makipagkompromiso at ibenta ang sarili. Anong karapatan mong pagtawanan ako? Matagal mo nang ibinenta ang sarili mo sa akin. Heto. Hindi na ako nagbebenta. Jose. Gusto kong mamuhay ng maayos kasama ka. Bakit hindi ka kumakain? Dahil ba ito ay isang simpleng kainan? Ang kapaligiran pa lang ay nakakawalang gana ng kumain. Kung titira ka sa akin, ito na ang magiging pang-araw-araw mong buhay. Hindi. Nakikilala ko ang buhay mo. Kumain ka ng dahan-dahan. Ito yung nabanggit ko sa iyo, kung paano kami ni Maria madalas pumunta sa karinderya ng pansit na ito. Noong panahong iyon, pagkatapos naming mag-shoot, madalas kaming napapadpad dito. Hindi kami masyadong mayaman noon, kaya ito ang pinakaangkop sa amin. Pero kalaunan, naging sikat siyang artista, at unti-unti na kaming hindi na napunta. Huwag mo siyang banggitin sa akin. Ang isipin na ikaw at siya ay maraming alaala dito ay nakakawala ng gana kong kumain. Sa hinaharap, ikaw at ako ay pupunta. At gagawin itong lugar ng ating mga alaala. Huwag kang masyadong maging emosyonal. Maging emosyonal ka pagkatapos mong makita ito. Ano ito? Isang kasal sa dalampasigan? Ito ang kasal na inihanda ko para sa'yo. Kung sang-ayon ka, pumirma ka lang dito. Ikaw, gusto mong magpakasal sa akin? Anong klaseng disenteng tao ang magpapakasal ng walang kasal? Bagaman, hindi na ako kasing suportado ng pamilyang Ho tulad noon o kasing glorious. Pero kung ikaw ang babae ko, kailangan kong tiyakin na mayroon siyang maringal na kasal sa akin. Hindi pa ako handa para dito. Bakit mo iniisip na ang plano ko ay kapos? Hindi. Kung gayon, ayaw mong pakasalan ako. Gusto ko.
Nanay, ikakasal na ako. Masyado atang direkta yon, di ba? Nanay, may nakilala na ako. O baka naman masyadong malabo yon? Naku, paano ko sasabihin kay nanay? Hindi ko alam kung mabibigla siya pag narinig niya ang tungkol sa kasal. Miss Sofia, nandito ka na pala. Sakto ang dating mo, mayroon akong para sa iyo. Handa na ang isang world-class medical team para sa kaso ng iyong nanay. Magaling. Maliligtas si nanay. Bakit napakamahal ng gamutan? Hindi mo na kailangang alalahanin yan. Si President Jose na ang bahala sa lahat ng ayos. Pero si Jose, hindi naman siguro ganoon kayaman, di ba? Sa totoo lang, si President Jose ang nagayos ng mga doktor at may iba namang sisigat sa gastos. Kung wala po kayong tutol, pakipirmahan na lang po ang treatment plan. Nag-iwan ba siya ng contact information? Dapat ko man lang siyang pasalamatan. Nakakatanggap kami ng medical donation para sa iyong nanay. Anonymous ang nagbigay. Nilagdaan lang na isang lumang kaibigan. Sofia, nandito ka na pala. Nanay, gising ka na po. Mas maganda na po ang pakiramdam mo. Okay lang ako. Bakit mukha kang balisa? Ise, may gusto sana akong itanong sa inyo. Mayroon po ba kayong mayayamang lumang kaibigan sa Veridia? Wala. Bakit mo natanong? Wala lang talaga. Nanay, may dumalaw po ba sa inyo? Sa tingin ko ang pangalan niya ay Song. Song Chenia. Si Song Kianya. Si Song Kianya, dumalaw kay nanay. Ano ang pakay niya? Miss Sofia. Interesado ka bang mag-usap? Alam kong, ikakasal na kayo ni Jose. Nakakalungkot na hindi ka aprobado ng pamilya Wow. Ang pagpapakasal sa kanya sa ganitong sitwasyon, ay makakasama lang sa kanya. Bakit ko naman siya sasaktan? Mawawala sa kanya ang proteksyon ng pamilya Wow. At tuluyan siyang matatalo. Kay Maria, gusto mo bang magdose siya kasama mo? Kung mahal mo pa siya, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Malalaman mo pagdating natin doon. Miss Elena, nandito ka. Handa na ang engagement dress ko. Sige po, pakisunod. At maghanda rin kayo para sa kanya. Ang damit na ito, pinagawa ko sa mga Italian artisan, na mano-manong tinahi. Bawat isang diamante dito, ay top grade. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, hindi ka mukhang bride. Halos bridesmaid ka na lang. May mga ibon, na gustong lumipad sa sanga at maging phoenix. Miss Elena, talagang nakakaawa ka. Hindi mo pa rin alam kung bakit ka natalo. Hindi ako natalo, nagsasalita ka lang ng pabalang. Kasi si Jose, hindi niya lang nakita ng malinaw, ang tunay mong kulay. Akala mo, gamit ang itsura, pera, at mararanyang damit para maging marangal, ay walang kapantay. Pero sa paningin ni Jose, ang kasimplihan, katapatan at tunay na pag-ibig, ang siyang nagpapasilang ng husto sa isang tao. Ikaw. At hindi ko maintindihan noon. Pero ngayong nakikita ko, ang iyong kasalukuyang karangalan, bigla ko na lang naintindihan. Ayaw din naman ni Jose sa pamilyang Ho. Naniniwala ako, na kaya kong makipagsabayan sa kanya. HMPH. Kung gayon, dapat isipin mo man lang, yung nakahiga sa ospital, yung nanay mong halos patay na. Personal na awayan ito sa pagitan nating dalawa. Huwag mong gagalawin ang nanay ko. Miss Sofia, kung sasabihin mo yan, masasaktan ako. Magkakilala na tayo, kaya paano masasabing ginugulo kita? Nagkataon, si Jose para sa nanay mo, ay nakahanap ng treatment team, na kilalang kilala ako. Ang kanilang lead doctor, ay may magandang relasyon sa akin. Sabihin mo nga sa akin, paano kung habang nag-oopera, nagkaroon ng kaunting aksidente? Ano ang mangyayari noon? Sa susunod na Lunes, ang huling araw ng cooling off period, buti na lang, hindi pa huli ang lahat.
Sophia, pasensya na. Nahuli ako. Dapat, naiparamdam ko na ang nararamdaman ko. Pagkatapos ng lahat, ang isang babae, na unang beses makaranas nito, ay nangangailangan ng kaunting seremonya. Sophia, pakakasalan mo ba ako? Oo, Jose. Kalimutan na natin ang lahat at magsimula muli, okay? Bakit ikaw? Nasaan si Sophia? Isang babae na hindi man lang pumunta para sumukat ng wedding dress. Bakit siya pa rin ang iniisip mo? Jose, hindi mo ba nakikita? Pinaglalaroan lang niya ang nararamdaman mo. Noong mga panahong iyon, malamang, masaya siya sa piling ng isang mayamang lalaki. Walang kinalaman yan sa'yo. Hindi ganyan si Sophia. Tama. Tandaan mo, hindi kita kailanman papakasalan. Kalimutan mo na lang. HMPH. Basta pagkatapos ng cooling off period, lumayo ka kay Jose. Sisiguraduhin kong walang problema ang operasyon ng nanay mo. Sisiguraduhin kong walang problema ang operasyon ng nanay mo. Sofia, anong problema? Bakit ka umiiyak? Okay lang. Okay lang, okay lang. Maria, bakit ka nandito? Actually, pagkatapos ng nangyari last time, nahihiya na akong makita ka. Sorry, kasalanan ko lahat. Hindi ko inaasahan na yung energy drink na binigay ni Elena ay talagang kasalanan lahat ng babaeng yun. Kalimutan mo na tapos na yun. Sofia, actually, gusto ko sana humingi ng pabor sa'yo. Sabihin mo lang kung ano kailangan mo, Maria. Okay. Tungkol sa insidente kung saan nasaktan ka ng fans last time, dapat nagsorry na ako sa'yo. Pero, nalaman nito ni Lolo. At naging irreversible ang sitwasyon. Sabi ni Lolo, pinahiya ko raw ang pangalan ng pamilya. At gusto niyang mamili ako sa pagiging artista o sa pamilyang Wow. Maria, hindi ka pwedeng sumuko. Sa landas ng pag-arte. Naghirap ka ng husto para maging artista. Gaano karaming effort ang binigay mo? Ilang beses ka na insulto. Hinahangaan kita bilang role model ko. Kaya naman nakapagpatuloy ako hanggang ngayon. Pero alam mo rin, ipinanganak akong illegitimate. Pagkatapos makabalik sa pamilyang Wow. Ito ang unang beses na naramdaman ko ang init at proteksyon ng isang tahanan. Kaya, gusto kong hilingin sa'yo na maging girlfriend ko, at sumama sa akin pauwi para makilala ni Lolo kung malalaman nila na ang relasyon natin ay hindi eskandalo, kundi totoo. Kung gayon, ang gulo na bumabalot sa usaping ito ay tuluyang mawawala. Hindi siya pupunta. Sophia, magaling ka talagang artista. Hindi mo pa nga natatapos mag-try ng wedding dress, tapos sa kabilang banda, hindi ka na makapaghintay, na makilala ang mga magulang ng mayaman na pamilya. Jose, ano bang sinasabi mo? Kuya Jose, hindi mo ba nakikita na umiiyak si Sofia at huwag mo sanang isipin na mali? Kino-comfort ko lang siya. Lene, kino-comfort. Ang nakita ko, kayong dalawa ay naglalandian. Sophia, bakit hindi ka pumunta sa bridal shop? Bakit? Bakit wala kang sinasabi sa akin, pero sa halip ay kay Maria ka pa nagsasabi? Maghihiwalay na tayo next week. Tama, isa lang akong babaeng nabubulag sa pera. Maria, tara na. Okay. Ganito mo ba tratuhin ang asawa mo? Ha? Kung gayon, siguro wala siyang pagsisisi. Na hindi ka pinakasalan. Sofia, huwag kang umiyak. Sa totoo lang, binabati kita. Nakapili ka ng bago. Isang bago at mas mabuting buhay. Kapag may oras tayo, dadalhin kita para kumain ng paborito mong beef noodles.
Sofia, huwag kang sumagot. Si Jose, hindi siya dapat paglaruan. Lolokohin ka lang niya para bumalik. Sofia, patawad. Hindi ko pinansin ang nararamdaman mo. Tumawag sa akin ang bridal shop. Alam kong pumunta ka. Ako ang dahilan ng paghihirap mo. Bumalik ka, Sofia. Hindi mo ba nami-miss ang lahat ng pinagdaanan natin ng magkasama? Jose, binabalaan kita. Huwag kang gagamit ng matatamis na salita. Hindi babalik sa'yo si Sofia. Ihinto mo ang kotse. Sofia. Maria, ihinto mo ang kotse. Sofia. Sofia. Sofia, patawad. Jose, napakasama mong tao. Napakalaking tanga, napakalaking gago. Wala akong kailanman na pinrovoke kahit sino sa inyo. Hindi. Gusto ko lang ng girlfriend, at para malaman ni Lolo, na ako ang pinakamahusay na tagapagmana. Bakit? Kayong lahat ay pinupuntirya ko? Ano ang nagawa kong mali? Pinipilit ninyo ako. Jose, Sofia. sino ka? Bakit mo ako kinidnap? Sinabi ko sa kanila na dalhin ka rito. Ayoko nito. Kunin mo na lang ang lahat ng iba pa. Sinabi ni Madam Jose, may gusto ka bang pag-usapan sa akin? Tungkol ba ito sa engagement? Nagbago ka na ba ng isip? Tigilan mo na ang pagpapanggap, ibigay mo siya. Kinidnap mo ba si Sofia? Ano? Kinidnap si Sofia. Salamat sa langit, sa wakas, may dumating na para harapin siya. Ito ay isang ginintoang pagkakataon. Kung magpapakita ako ng pag-aalala para sa munting Sofia, baka magbago ang pananaw ni Jose sa akin dahil sa aking kabaitan. Kailan kinidnap si Binibining Sofia? Tumawag ka na ba ng pulis? Hindi talaga ikaw. At hindi mo siya pinilit na iwan ako. Si Binibining Sofia at ako ay parang magkapatid. Kung mayroon kang anumang kailangan mo sa akin, dapat mong sabihin sa akin. Ang kanyang mga salita, lalo lang akong pinag-aalala. Ang kanyang mga salita, talaga akong nag-alala ng higit pa. Hello? Ano? May sakit si Lolo. Oh, sasama rin ako. Sofia. Sofia. Alam mo ba kung gaano nakatagal kitang hinahabol? May nambuli ba sa'yo? Hindi. At least hindi nila ako sinubukang saktan. Sinusubukan kong pigilan si Jose. Pero nakakatakot ang ginawa mo. Nagumawa ka pa talaga ng ganoon. Paumanhin, Sofia, masyado akong nagmadali. Kailangan mo akong maintindihan. Sa totoo lang, noong araw na yon. Hello. Ano? May sakit si Lolo. Kaya... gusto ba nilang iuwi ko ang kasintahan ko? Lolo, Lolo, si Elena po ito. Dumalaw po ako. Nandito ka rin pala. Narinig ko na hihiwalay ka na raw sa bata. hindi yon. Nagpaplano kaming magpakasal. E paano si Miss Elena? Jose, hindi matamis ang sapilitang kasal. Ang lolo mo. Gusto lang niya kayong dalawa na makahanap ng mapapangasawa. CJ, Ipagpatuloy mo ang linya ng pamilya. Ako, nakita ko ang balita tungkol sa bata at kay Maria. Isa lang akong tagamasid tulad ng iba. Matalino ka pa rin.
Lolo, alam mo kung sino dapat ang para kay Jose. Kung mag-uusap pa kayo ng ganyan, may mga kailangan akong ayusin sa kumpanya. Aalis na ako. Lolo. Dinala ni David ang kanyang kasintahan. Oy. Nandito na siya. Dinala ni David ang kanyang kasintahan. Sa wakas, may nagawa siyang. Ikatutuwa ko. Oy. Bata. Kayo ni David, matagal na ba kayong magkasama? Lolo, hindi pa po. Hindi pa kami matagal na magkasama. Ganito po kasi, Lolo. Sa totoo lang. Kailangan din kumita ni Sofia, at saka kami, naging abala sa sarili naming trabaho. Tama. Nandito na lahat. Alam ko. Ang mga laro nyo, totoo man o hindi, para sa mana lahat yan. Ang tatay ko ngayon, gagawa ng eksepsyon. Kalimutan na ang pagpapatuloy ng linya ng pamilya o kung ano paman. Ipinapahayag ko. Ang dalawang apo, kung sino man ang may mas mataas na ari-arian, at makakatulong. Ang magmamana ng kayamanan. Sofia. Sigurado akong narinig mo ng malinaw ang mga patakaran ng pamilya Wow namin. Sana simula ngayon, hindi mo naguguluhin si Jose para sa ikabubuti niya. Mama, pahintulutan mo akong sabihin ang isa pa. Hindi ko kailangan ng kahit isang sentimo mula sa pamilya ko. Wala akong pakialam sa anumang estado o posisyon. Gusto ko lang makasama ang taong mahal ko at maging masaya ng magkasama. Magkasama. Isa kang katatawanan. Sa tingin mo ba libre ang pagsasama? Kahit ang isla para sa kasal, kailangan pa bang rentahan? Wala akong pakialam dyan. Kaya kong isuko ang kasal. Akala mo kung ayaw mo, hindi na gusto ni Jiwo. Kung si Jiwo ang pakasalan ni Binibinisong, mas magiging maganda ang kinabukasan niya. Tama, sino ang gugustuhing makasama ang isang kasing hirap mo, at makipamuhay sa kanya? Nakakasuka isipin. Lolo, sa totoo lang, ang agawan ng kapangyarihan ng pamilya ko, hindi ako interesado dyan. Kami ni Sofia, mayroon na kaming investment mula sa Qingcheng Group. Hindi na namin kailangan ang suportang pinansyal ng pamilya ko. Kaya, pinili mo na nga. Sabihin na nating ikaw si Maria. Pipiliin mo ba ang tunay na pag-ibig? Habulin si Sofia. O ang mana ng pamilya Wow? Sa totoo lang, nakikita kong mahal ng aking nakatatandang kapatid at si Sofia ang isa't isa. Palagi kong iniisip sa kaibuturan ng aking puso na ang pinakamamahal ko ay si Sofia, higit sa lahat, ngunit hindi yun totoo. Hanggang sa nakita ko ang relasyon ng aking nakatatandang kapatid at ni Sofia na napakalalim. Napagtanto ko na lahat ng naibigay ko ay napakaliit. Kaya, ayos lang yan. Kumpara sa yaman, ang tunay na pag-ibig ang totoo. Jose, dahil hindi mo makukuha ang mana ng pamilya Wow. Pero, bibigyan ka pa rin ni Lolo ng malaking halaga ng pera. Para kayo ng iyong mahal na babae ay mabuhay ng maligaya. Jose, huwag mong kalimutan. Ang aking ama ay isang malaking tao sa Qingcheng. Siya ay kilalang tao ngayon. Hanggat hindi sumasang-ayon ang aming pamilyang Song, ang pag-atras ng Qingcheng Group sa kanilang investment ay usapin na lang ng panahon. Ayaw mo naman siguro na ang karera na pinaghirapan mong buuin ay mawala na lang bigla, hindi ba? Kung gayon, alam mo ba kung sino ako? Ikaw. Hindi ka higit pa sa isang artista na hindi kilala, pang-18 baitang. Pinapayuhan kita na sumuko na sa pangarap na ito na makapag-asawa ng mayaman. Mga tulad mo, karapat-dapat lang na year off on. Naku, nasabi ko tuloy sa pagmamadali. Bagaman, hindi ko pa opisyal na kinikilala si Carlos bilang aking ama. Ayoko talagang makita si Jose na inaapi sa ganitong sitwasyon. Bahala na. Para kay Jose, gagawin ko ang lahat. Ako ang anak ng sisi ng Qingcheng Group, si Sofia. Matagal ko nang naririnig na may anak si Carlos na nawala ng maraming taon. Maaari kayang apelyido niyang Tang.
At kasama siya sa pamilya niya? Sofia, kung ikaw nga ay ang anak ng malaking boss ng Ching Cheng, bakit ka palaging kasama ko na parang extra lang? Tama. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Isa lang siyang sinungaling. Tingnan niyo ang suot niya. Walang kahit isa na mahalaga. Ang katawan niya ay ordinaryo lang. At ang itsura niya, sa pamilya namin, mapalad na siya kung maging tagalinis. Anak ng pinakamayamang lalaki, PWE. Paano mo nagawang sabihin yan? HMPH. Elena, sa wakas ay tinanggal mo na ang pagkukunwari. Akala mo napakabuti mo. Pero sa totoo lang, gaano karaming maruruming bagay ang nagawa mo ng palihim? Hindi mo pa ba naiintindihan? Ang kabutihan ng isang tao ay hindi nagmumula sa panlabas na anyo, kundi sa panloob na kadalisayan. Ginang wow. Alam ko naman, ang tamang asal ng mga socialite. Pero, pagdating sa mga taong, mababa ang pagkatao, ganito lang ang magagawa natin, ang gumanti sa paraan nila, at gumanti. May tao. Kunin niyo ang maliit na to para sa akin. Huwag niyo na siyang hayaang makatapak pa sa Ching Cheng. Sino ang sinusubukan mong paalisin? Tito Carlos, nandito ka na. Ang mapagmataas na sinungaling na ito, na hindi alam ang lugar niya, ay naglakas loob pa talagang sabihing anak mo siya. Paumanhin, hindi ko nakuha ang pahintulot mo, bago ko sinabi yan. Lahat, tingnan nyo. Sabi ko na nagsisinungaling siya, di ba? Paano siya magiging anak mo? Sofia, ang kapal ng mukha mo. Tito Carlos, iminumungkahi ko na hindi lang itong maliit na to, kundi pati ang nanay niya na, walang kahihiyang nakipag-ugnayan, sa kung sinong lalaki para ipanganak siya, ay dapat paalisin ng sabay. Tito Carlos, nagkamali ka ba? Mali ang tao na tinutukoy mo. Ako ang lalaking tinutukoy nyo. Si Sofia ang anak ko. Si Sofia ay anak ko. Ako ang nagpasando sa inyo dito. Ako rin ang iyong ama. Ako yung dating kaibigan na nag-donate. Simula ngayon, sa Ching Cheng, wala nang mga api sa inyo at sa iyong ina. Ang Ching Cheng Group at ang pakikipagtulungan nito sa Song Group ay magtatapos na dito. Lahat ng miyembro ng pamilyang Song ay ipinagbabawalang pumasok sa Ching Cheng. Imposible ito. Sumasang-ayon ako sa kasal na ito. Ama. Dahil si Jose ay natanggap na ang suporta ng Ching Cheng Group. Tulad ng sinabi mo dati, kung sino man ang may mas malakas na ari-arian, ang makakapamana sa pamilyang Wow. Sa ganitong paraan, dapat ang karapatan sa mana ay mapunta kay Jose, tama ba? Hindi sa kanya yan. Ang kasal niya kay Sofia ay kasinungalingan lamang. May kontrata sila sa pagitan nila. Ang dapat pakasalan ni Sofia ay ako, Lolo. Ako ang unang nakakilala kay Sofia. At ako ang nag-alaga kay Sofia. Ang kontrata namin, matagal nang nabura. Seryoso na ang plano naming magpakasal ngayon. David, pagkakilala ko kay Jose, naintindihan ko na. Para sa iyo, mas mahalaga ang yaman at katayuan kaysa sa akin. Umaasa rin ako na makukuha mo ang lahat ng gusto mo at hindi mo ako pipiliting mapasama sa mga pangarap mo. Napag-usapan na namin ni Jose, kahit ang mana ng pamilyang Ho o ang kasal sa isla, hindi namin gusto ang alinman. Gusto naming umasa sa sarili naming pagsisikap at mamuhay ng maganda sa sarili naming paraan.